Sa buhay, marami tayong gustong mabili at gawin, tulad na lang ng pag-iipon, pambili ng bagong sasakyan, bahay at lupa, mag-ipon din para sa edukasyon ng mga anak, pagsisimula ng isang negosyo o pag-i-invest. Ngunit lahat ng ito ay nagsisimula sa first step na dapat mong gawin. Ito ay ang pagsisimula mag-ipon ng pera. I know, sasabihin niyo sa akin, akala ko ba tuturuan niyo kami mag-invest para yumaman, kaya nga investin na pang pangalan ng channel mo. Tapos tuturuan mo lang pala kami mag-ipon. Yes, ipon, kasi ito ang unang step na dapat mong gawin. Paano ka mag-i-invest, magsisimula ng negosyo, o bibili ng bahay kung wala kang pang down payment o extra para pang kapital o pang invest? Kaya sa video na ito, ituturo ko sa iyo ang mga diskarte kung paano makakaipon na mabilis. Ngunit di ibig sabihin nito na isang linggo lang ay magkakaroon ka na ng ipon. Magiging mahirap ito pero magiging worth it. Kaya simulan na natin. Una, magkaroon ka ng saving goal. Bago ka mag-umpisa, mahalagang malaman mo kung para saan mo gagamitin ang ipon mo. Ito ba ay para sa emergency fund, investment, pangarap na bakasyon o retirement fund? Ang malinaw na layunin ay magbibigay sa iyo ng motivation na mag-ipon. Ang pagkakaroon din ng saving goal ay napakahalaga upang makaipon ng pera dahil ito ay nagbibigay sa iyo ng layunin at direction sa iyong financial journey. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng konkretong target, ay mas matututukan mo ang pag-iipon at mas magiging committed ka sa pagtupad ng iyong mga plano. Halimbawa na lang kung ang iyong saving goal ay magkaroon ng emergency fund na nagkakahalaga ng 3 buwang sweldo, dahil ito ay magbibigay sa iyo ng peace of mind sa oras na hindi mo inaasahang pangyayari tulad na lang ng pagkawala ng trabaho o medical emergency. Mas nagiging madali mong malaman kung para saan mo ilalaan ang pera mo, kung paano mo i-manage ang iyong mga gastusin, at kung paano mo i-prioritize ang iyong mga financial decisions. Ito ay isang mahalagang hakbang para mapanatili ang iyong financial stability at makamit ang mga pangarap na makaipon ng pera. Ang pangalawa, dapat alam mo ang personal budget mo. Mahalaga na alam mo ang iyong personal budget upang makapag-ipon ka ng pera dahil ito ang nagbibigay daan sa iyo na magkaroon ng kontrol sa iyong mga gastusin at maiwasan ng overspending. Kapag alam mo ang iyong personal budget, maaari ka maglaan ng portion ng iyong kita para sa pag-iipon ng pera at pagpapabuti ng iyong financial future. Malalaman mo rin kung gaano kalaki ang pwede mong ilaan para sa pangunahing pangangailangan mo tulad ng pagbayad ng mga utang, renta at pagkain na nagbibigay sa iyo ng malinaw na perspective sa iyong financial health. Kapag alam mo ang iyong personal budget, makakatulong ito sa iyo na makapagdesisyon ng tama sa mga pagkakataong kailangan mong mamuhay na mas simple at maglaan ng pera para sa mga pangarap mo. Ito ang pundasyon para sa isang maayos at masaganang financial future. Ang pangatlo, gamitin ang 50-30-20 budget rule. Ang 50-30-20 budget rule ay isang simpleng guideline na maaari mong gamitin para sa pagbabudget ng iyong buwanang kita. Ayon dito, ang 50% ng iyong kita ay dapat ilaan mo sa mga pangunahing pangangailangan, tulad ng pambayad ng renta ng bahay, kuryente, tubig, pagkain at transportasyon. Ito ang bahagi ng iyong budget na nagbibigay ng financial security sa pang-araw-araw na buhay. Ang 30% naman ay ilalaan mo para sa iyong mga personal na gastos tulad na lang ng bagong damit, entertainment at mga bagay na hindi naman priority pero kinakailangan mo para ma-enjoy ang buhay. At ang 20% naman ay dapat mapunta sa iyong savings o investments. Ito ay nagbibigay daan para mag-accumulate ng pondo para sa mga pangarap mong financial goals tulad ng emergency fund, retirement fund at pagbili ng bagong bahay. Ang paggamit ng 50-30-20 budget rule ay nagbibigay ng simpleng sistema para sa pag-aalat ng iyong kita sa iba't ibang pangangailangan sa iyong buhay. Ito ay nakakatulong sa iyo para ma-maintain mo ang iyong financial discipline at magkaroon ng malinaw na direksyon para sa iyong pera. Advisable ang 50-30-20 budget rule kasi mas madali mong masusundan ang iyong spending habits at ma-manage ang iyong pera effectively. Ang pang-apat, bawasan ng unnecessary expenses. Mahalaga na bawasan mo ang mga gastusin na hindi kinakailangan dahil ito ay nagiging hadlang sa iyong financial stability at nakakasira sa iyong mga long-term goals. Isang halimbawa dito ay ang madalas mong pagkain sa labas kahit meron namang natitirang pagkain na pwedeng lutuin sa bahay. Sa halip na gumasto sa mga restaurant, maaari magtipid na lang at magluto sa bahay at ang perang naipon mo mula sa ganitong simpleng hakbang ay maaari mo magamit para sa mga pangangailangan mo sa hinaharap tulad na lang ng emergency fund o pag-i-invest sa isang negosyo. Kapag tayo naging disiplinado sa pagkontrol ng ating mga expenses,
mas makakamtan natin ang financial freedom at mas maiiwasan natin ang mga financial problem sa hinaharap. Ang panglima, automate your savings. Isang magandang technique ay i-automate ang iyong savings upang maging consistent sa pag-iipon at makamit ang iyong mga financial goals. Sa pamamagitan ng pag-automate, maaari mong regular na ilagay ang bahagi ng iyong kita sa iyong savings account o investments. Halimbawa na lang, maaari kang mag-setup ng automatic transfer mula sa iyong payroll account patungo sa isang high-yield savings account o sa isang mutual fund account. Sa ganitong paraan, hindi mo malilimutan na mag-ipon at mas mapapabilis mo makamtan ang iyong mga financial goals. Bukod pa dito, ang pag-automate ng iyong savings ay isang effective na paraan upang maiwasan ang paggastos sa mga bagay na hindi naman kinakailangan o yung mga natukso ka lang na bilhin. May mga tempting opportunities kasi na gumastos ng pera tulad na lang ng mga biglaang sale, piyesta o impulse buying. Kaya sa pamamagitan ng pag-automate, mas mapapanatili mo ang iyong financial focus. Ang pang-anim, magkaroon ng multiple income streams. Sa dinami-dami ng paraan para makaipon ng mabilis, isang bagay lang talaga ang effective. Ito ay dagdagan ng iyong kita. Isipin mo, paano ka makakaipon kung sakto lang ang kinikita mo? Anong gastos pa ang dapat mong ibawas kung pambili ng bigas ay wala ka? At sa Pilipinas kung saan ang buhay ay puno ng pagkakataon na kadalasang magastos, mahalaga na magkaroon ka ng iba pang pinagkakakitaan. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng iba't ibang paraan para kumita, mas mapapalaki ang iyong pondo at mas magkakaroon ka ng financial security. Halimbawa, bukod sa iyong regular na trabaho, maaari ka magtayo ng isang maliit na negosyo, mag-invest sa stock market, o magkaroon ng freelance work. Ang mga additional income streams na ito ay maaaring magdulot ng dagdag na kita na magagamit mo para sa pag-aaral ng iyong anak, pagbili ng bagong bahay, pag-ipon o retirement fund. Ito rin ay magbibigay sa iyo ng malawak na pagkakataon na magnegosyo o mag-expand ng iyong mga investment, na sa huli ay makakatulong sa iyo para mabilis na mapalago ang iyong yaman. Ang pangpito, iwasan ang mga utang na hindi kinakailangan. Dapat iwasan ang mga utang na hindi kinakailangan upang mapabilis ang pag-iipon. Ang pag-utang para lang makabili ng mga bagay na hindi naman talaga importante ay maaari magdulot ng financial stress dahil sa hirap bayaran nito sa hinaharap at ito ay magiging sagabal sa ambisyon na magkaroon ng mabilis na pag-iipon. Halimbawa na lang ay ang pagkuha ng credit card loans para lang sa mga luho tulad ng mamahaling gadgets o designer clothes ay maaari magdulot ng malaking interes dahil na rin ang mga credit card balance na hindi nababayaran ng buong halaga ay nagiging dahilan ng mataas na interest rate at ito ay nagiging dahilan para mapalaki pa ang utang mo. Sa halip na maglaan ng pera para sa mga investment o savings, ang pagkakaroon ng utang na hindi naman talaga kinakailangan ay nauuwi lang sa pagbabayad ng mga interes at penalty fees. Umiwas sa ganitong uri ng utang at ang sa ganon ay mapabilis ang pag-accumulate ng iyong pondo para sa pangarap na financial goals. Tandaan na ang pag-iipon ng pera ay hindi madaling gawin. Ito ay nangangailangan ng disiplina, determinasyon at malasakit sa iyong perang pinaghirapan. Ngunit sa tamang hakbang at maayos na paghandle ng iyong pera, makakamit mo ang iyong pangarap na financial goals at magkakaroon ng mas maginhawang buhay sa hinaharap. Kayo ba, ano diskarte ang ginagawa nyo para makaipon ng pera? Type nyo naman sa comment section below. At kung mahilig kayo sa mga videos tungkol sa pera, motivation na business, like and share nyo lang ang video na ito at kita-kita po ulit tayo sa mga susunod na video.